Okay, DLSU UP, no? UAAP Season 88, no, men's basketball. So, round 2 na ng UAAP. So, medyo hindi maganda yung standing ng Lasal, no? Alam natin na ang UP may magandang start, pero pinagtyagaan ito ng DLSU. It's a good thing that Mason Amos came back from injury. Bakit? Kasi, dahil nga ito si Mason Amos stretch big, babantayan na siya. Lalo na pag siya ay nasa 3-point area. So, luluwag yung space for yung mga attackers ng mga attackers and ball carriers ng Lasal, at luluwag yung operating space ni Mike Phillips. Lagay na natin sa ganun. At definitely yun ang nangyari. Yung Abadam, si Jacob nung bandang huli, si Dungo, di ba? Kasi threat ito si Mason Amos eh. Merong ang puntos din ito si Mason Amos from the inside. So tututukan siya ng depensa at saka hindi eh. Mapipilitan ngayong mag-help ito si Francis Neroca. May lalabas kasi nandiyan si Amos eh. Walang magagawa yung kapag meron ka talagang shooter, luluwag yung space. Ganun lang yun. Kumayo din ng Lasal sa defense. Lalo na yung steal ni Jacob tapos naipasa niya sa kampi niya. Talagang nag-effort ang Lasal para manalo. Na sana dun sa mga naglalaro sa interbarangay, kung talagang gusto nyo manalo, magpapakamatay kayo sa bola. Tsaka nyo naintindihin yung sakit ng katawan at tsaka yung pagod. Kasi pag nasa interbarangay kasi, nagpapakit lang. So sana yun ang matutunan nyo. Eto, nakikita to sa TV, eto yung future na magiging PBA at Gilas players at MPBL players. O PBA D-League players. So kung talagang gusto nyo makarating sa UAAP, dapat makita nyo yung ginawa ng Lasal and UP. Pareho, yung UP tsaka Lasal. Tignan nyo kung paano silang maglaro. Diba? Nagtonti nga yung isang taga-UP, tinechnical eh. Kaso kasi minsan sa interbarangay, hindi na pinapansin yan. Puro lang pa-cute. So definitely, ganun lang yun. Lasal played dictated kung ano yung gusto nilang mangyari. Nung malaki ang lamang ng UP, nag-decide sila na i-dictate ng depensa nila yung laro. So sa madaling salita, tumipensa ang Lasal sa UP. So yun lang pa.